Si Jack at ang Higante. May isang mangangalakal na pinagpala ng magandang kapalaran. Ngunit isang araw, isang inggit na higante ang nakarinig tungkol sa kanyang yaman. Sa kasakiman, pinatay ng higante ang mangangalakal at ninakaw ang lahat ng kanyang kayamanan. Naiwan ang mag-asawa at anak ng mangangalakal na walang kalaban-laban. Sa kabutihang palad, may isang matandang engkantadang dumating upang iligtas ang mag-ina. Jack ang pangalan ng anak. Pinangako ng engkantada na darating ang araw na mababawi nila ang kanilang yaman at makapaghihiganti sila. Makalipas ang mga taon, naghirap ng lubos ang mag-ina. Umabot sa puntong wala na silang natira kundi ang kanilang alagang baka. Wala na tayong ibang magagawa kundi ipagbili ang ating baka. Malungkot na sabi ng ina ni Jack. Mag-ingat ka sa mga tusong mangangalakal. Paalala pa nito. Ako po ang bahala, inay. Masiglang sagot ni Jack. Sa daan patungong bayan, sinalubong si Jack ng isang matandang babae na may kakaibang kislap sa mga mata. Huwag mo nang dalhin ang bakang yan sa pamilihan. Wika nito. Ibibigay ko sa iyo ang supot ng mga butong ito. Masikip pa sa salapi ang halaga nito. Dahil sa pagtataka at pananabik, tinanggap ni Jack ang alok. Pag-uwi, ipinakita niya ang supot ng buto sa kanyang ina. Ano to? Galit na wika ng babae. Naloko ka, Jack! Sa galit, itinapon ng ina ang mga buto sa bakuran. Kinabukasan, laking gulat nilang mag-ina nang makita ang isang napakataas na punong baging na umabot hanggang ulap. Ang mga sanga nito'y tila hagdang paakyat sa langit. Aakyutin ko, inay, sabi ni Jack. Hindi na napigilan ng ina ang anak. Sa dulo ng punong baging, sinalubong siya ng isang matandang engkantada. Maligayang pagdating, Jack. Bati nito. Ako ang nagbigay sa iyo ng mga buto. Gusto kong mabawi mo ang kayamanang ninakaw ng higante sa iyong ama. Ikinuwento ng engkantada ang nangyari noon at itinuro kay Jack ang lihim na daan patungo sa bahay ng higante. Tahimik na naglakad si Jack hanggang marating ang mansyon ng higante. Pinagbuksan siya ng asawa nito at dahil sa awa, pinatuloy siya upang magpalipas ng gabi. Ngunit pagdating ng higante, agad nitong sinabi, May naaamoy akong tao. Naiwan siguro ng mga ibon ang piraso ng karne sa bubong. Sagot ng asawa upang mailigtas si Jack. Matapos maghapunan, ipinakuha ng higante ang kanyang inahing manok. Mangitlog ka! Utos nito. Laking gulat ni Jack nang makita na ginto ang inilalabas ng manok. Nang makatulog ang higante, kinuha niya ito at dali-daling tumakas. Dahil sa manok na nangingitlog ng ginto, yumaman muli ang mag-ina. Ngunit hindi mapawi sa isip ni Jack ang alaala ng kanyang amang pinatay. Kaya muling umakyat si Jack sa punong baging. Muli siyang pinatuloy ng asawa ng higante. Gabi iyon nang inilabas ng higante ang isang supot ng ginto. Pinaglaruan niya ito hanggang sa makatulog. Kinuha agad ni Jack ang supot at mabilis na tumakas. Nabuhay sila ng masagana at halos nakalimutan na ni Jack ang higante. Hanggang isang gabi, muling nagpakita sa kanyang panaginip ang engkantada. May isa pang bagay na dapat mong kunin. Wika nito. Kinabukasan, umakyat muli si Jack. Sa ikatlong pagkakataon,
Tinanggap siyang muli ng asawa ng higante. Ngunit nang dumating ang higante, muli nitong sinabing, "Nakakaamoy ako ng tao." Habang kumakain, ipinakuha nito ang isang mahiwagang harmonika. Nang tumugtog ito, tila lumulutang sa ganda ng musika at nakatulog ang higante. Dahan-dahang kinuha ni Jack ang harmonika, ngunit biglang humiyaw ng malakas ang pusa ng higante. Nagising ang higante at nakita si Jack. "Hoy!" Sigaw nito at hinabol siya. Pagdating sa puno, sumigaw si Jack sa kanyang ina. "Inoy, ikuha mo ako ng itak!" Nang makita ng babae ang paa ng higante na bumababa, mabilis nitong inabot ang itak kay Jack. Tinaga ni Jack ng tinaga ang puno hanggang sa ito'y maputol. Nahulog ang higante mula sa napakataas at agad namatay. Simula noon, namuhay ng maligaya, payapa at mayaman si Jack at ang kanyang ina. Malaya na mula sa takot at kasakiman ng higante. Thank you for watching. Please subscribe.